So sa atong info talk karon na impeach naman sa lower house si Vice President Sara Duterte. So wala na nagpasabot mga kaistorya nga matangtang na siya sa Vice President. Nakitaan lang siya og probable cause. Mao nang isang-at na, kumbaga kung sa normal court na siya, isang-at na sa Senado ang iyang kaso og didto na siya taralon sa hukmanan. Muna ni may tabo dayon. So ang mga senador ana mga kaistorya, sila ang mo serve as mga judges, mga hukom sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Og ang mga pinili nga mga congressmen muna sila dayon ang mo-act as prosecutors. So ang mahimo din presiding officer or presiding judge is ang Supreme Court Justice. Panahon sa impeachment hearing mga kaistorya, yagyagan na din ang mga ebidensya, no? Sa part sa prosecution o sa part sa defense. Muna nga si Vice President Sara Duterte nasa'y ginatawag ng kaugalingon niya nga defense team. O ang mga prosecutors dayon muna sila ang magpagawas dayon sa ilang mga ebidensya to strengthen their case against Vice President Sara Duterte. Pero remember that ang mga congressman, kay sila man ang prosecution, nasa ila ang burden of proof. Dapat ma-convince nila ang mga hurado, ang mga judges, nga guilty beyond reasonable doubt si Vice President Sara Duterte. And ang may tabuan na, after sa kaso, mubutar na dayon ang mga senador kung dapat ba or dili ba dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. And base sa atong constitution, kinahanglan siya og 18, no, 18 ka boto gikan sa mga senador nga mo yes for impeachment para ma-impeach gyud si Vice President Sara Duterte. 18 senators who will vote yes ang kailangan.